Gandang araw mga kabugtaw. Kamakailan lamang yung asawa ko pumunta ng Manila kasi yung anak ko at asawa niya ay pumunta ng abroad, so siya yung nag-alaga ng apo. Isang beses nag-ano kami, may yung video call at nabanggit ng asawa ko nung nagtututor siya sa apo namin na 7 years old. Nagulat siya nung sinabi ng apo namin na babae na 7 years old na West Philippine Sea is ours. Yan daw ang tinuturo sa kanila sa school. No? Imagine 7 years old to. No? Sinumbong sa akin ng asawa ko. Tapos naalala ko pala nung September 10, 2025. Ito lang, September, yung Philippine Coast Guard National Task Force on West Philippine Sea at ang Department of Education ay nagkaroon ng MOA na i-integrate yung subject ng West Philippine Sea sa curriculum para sa grade 4, grade 6, saka grade 10. Pero tapos umiikot sila ngayon, si Tariela, si Carpio, may taga DOJ pa, nakalimutan ko sino yon. Sa buong Pilipinas, nagbibigay ng seminar sa mga social studies teacher. Siguro yung teacher ng apo ko sa Araling Panlipunan na naka-attend ng seminar na yon, saka tinuturo na sa klase na West Philippine Sea is ours. At maliban sa DepEd noong September 17, 2025, nagkaroon din ng National Task Force on West Philippine Sea, Philippine Coast Guard, saka Commission on Higher Education, no? Na i-integrate din sa curriculum ng social studies sa college itong paksa ng West Philippine Sea according to the doctrine of the National Task Force on according to the narrative of the National Task Force on West Philippine Sea. In fact, sa DepEd, sa mga grade school, nag-release pa sila ng comics, no? Stories for Teacher June para ituro sa mga bata, ipabasa sa mga bata yung narrative nila tungkol sa West Philippine Sea. Alam mo, I don't want to sound like a broken record na sarang plaka kasi paulit-ulit ko nang sinasabi dito kahit nakamentong kaado that first, there's no such thing as West Philippine Sea. Administrative order lang ni ABNO yan, AO 29, hindi nga executive order. Administrative order lang na nagda-direct sa mga government offices na gamitin yung West Philippine Sea, referring to that area in the South China Sea where the Philippines claim. Number two, nobody owns the sea. The sea is because of the 16th century doctrine crafted by the Dutch philosopher Hugo Grotius, which is still observed up to this day, that the sea is the common heritage of mankind. Kaya nga nakakahiya sa buong mundo to say that West Philippine Sea is ours because nobody owns the sea. Huh? Bakit nila itaangkin to? Tapos one time nakita pa ko sa Facebook yung Philippine Coast Guard niraradyuhan yung Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal that they are intruding in Philippine territory. Diyos ko po naman, ano. Alam mo yung ilang beses ko na rin sinabi na yung Scarborough Shoal yan, claimant lang tayo dyan. At sinurrender na natin ang claim natin dyan noong March 2012, 2012, nung nagkaroon ng military standoff dyan. At yung Philippine Navy at yung PLA Navy. At nag-back out ang Philippine Navy kasi naloko sila ni Assistant Secretary of State Campbell, James Campbell, na may negotiation daw sa China of mutual withdrawal. Wala naman pala. Kahit nung panahon ni Duterte, sinuratan yung US Department of State kung totoo ba na may usapan sa China na magkaroon ng mutual withdrawal. Hanggang ngayon, di sinasagot ng US Department of State yun kasi wala naman talagang usapan, niloko lang yung mga Pilipino. Sa isang disputed territory kasi kung magkaroon ng military standoff,
the first military to withdraw, surrender. At saka ano ba yan? Nakalimutan ko na. China has already applied for a baseline sa United Nations of Scarborough Shoal habang mga Pilipino maingay, habang mga Pilipino ay putak ng putak, wala namang ginawa, inaunahan pa ng China. Tsaka sinurrender na yan, bakit insisting ba talaga itong Coast Guard na to na atin pa rin yung Scarborough Shoal na yan, i-claimant na naman tayo dyan, tapos sinurrender natin yan sa China nung nagkaroon ng military standoff. Pero ngayon, insisting sila, tinuturo pa rin, nilalason, no, ang utak ng mga bata na atin yan, no, paglaban natin, talagang binibrainwash, talagang softening the ground na magalit mga Pilipino sa China. Kasi yun talaga, ang nasa likod niyan ay ang mga Amerikano. Kasi kung napapanood niyo yung mga videos ni Professor Jeffrey Sachs at ni Colonel Douglas MacGregor, West Point graduate, former war hero, war veteran, former advisor, senior advisor to the Secretary of National Defense of the United States, I think during Reagan's time. The bottom line here, hindi lang matanggap ng sabi nila, hindi lang matanggap ng United States of America na hindi na sila number one sa mundo in terms of economy, in terms of military, in terms of IQ. Bobo naman talaga karamihan sa mga Amerikano eh. In terms of manufacturing, even in terms of culture, wala, sira ng kultura nila. Hindi lang nila matanggap yan na hindi na tayo. Kasi nung nag-collapse ang Russia, yung Soviet Union, noong 1989, from a bipolar world, dalawa eh, US, Russia. No? Naging unipolar. The US had the hegemony, no? The dominant power in the world. So they can bully nation, they can sanction, they can invade, they can commit regime change. No? Pero the rise of China, the rise of BRICS, the rise of Belt and Road, no? Decapitated the hegemony of the US. Hindi nila matanggap yan kasi gusto nila sila pa rin ng bossing, sundin pa rin sila, bully pa rin sila. No? Wala na po. Yan ang nasa likod nito. In fact, nabanggit ko na rin na nung 2022, September 2 or September 9, as part of the National Compete Act, yung US Congress, House Resolution 1157, nag-allocate ng 1.6 billion US dollars just to malign China. Dito na kumukuha ng pondo itong Rappler, itong Sinatariela, itong National Task Force on West Philippine Sea. Pag sinusundan nyo sina Camentong Laurel at si Kado Paglinawan sa kanilang Global Talk News Radio, in-expose nila yan yung funding, no, from National Endowment for Democracy to USAID to Rappler to media outlets. So, in-expose nila yan kung saan nanggagaling ang funding just to malign China. At hindi lang yan sa Pilipinas nangyayari. It's happening in Africa, in South America. Kasi sa South America at sa Africa, ang European, ang Amerikano pupunta doon, dala armas, bomba. Ang China pupunta doon, dala abono, seeds, train, traktora. So, talagang progress. Sabi nila, China wants to invade the world hegemony. That's the thinking of the British imperial thought, no? Imperial paradigm. Sa kanila yun, takot sila sa sarili nilang mga anino. Gawain kasi nila yun. Hindi naman gawain ng BRICS countries yun, no? Or the Global South, yung dating third world countries, tawag ngayon ay Global South. So imagine, ano? Kabata-bata ng mga ito, nilalaso na yung utak nila na atin ang West Philippine Sea, dapat galit tayo sa China, bully, mang-aagaw. No? Pag umiikot to si Tariela, ang kanila pang slogan, ang kanilang battle cry, let's fight disinformation. Sila itong nagpapalaganap ng disinformation eh. Tapos puro siya international law, international law. Tanungin mo, which specific provision? I'm very sure hindi yan masasagot yun. Kasi propaganda nga. So, paano ba natin lalabanan to? Kasi bulok na nga yung educational system natin. Ito lang, may nabasa ako. The survey
18 million Filipino graduates are functionally illiterate. No? Napakahina na ng educational system natin. Kasi if you want to capture a nation, capture the educational system. At matagal nang ginagawa ng Amerikano yan. In fact, yung paper ni Professor Vivencio Jose of UP Diliman, The State of Philippine Education, doon niya nilabas, no? Na tuwing mangutang tayo sa World Bank IMF, may mga kondisyones kasama na doon yung curriculum natin sa DepEd, curriculum natin sa CHED, na i-adapt yung banking education. No? Yung memorize, true or false, fill in the blanks, imagine college na ganun pa rin ang exam. No? Kasi may psychological effect pala yon. It makes people rigid and uncritical, hindi critical mag-isip. So, engineered talaga ang pagkabobo ng mga Pilipino. Dahil sa Amerika, kahit yung NCEE nila, design din ng Amerikano yon. Kasi lahat gusto mag-commerce, no? Lahat gusto white-collar job. Eh, sino nang magtatrabaho sa shop, sa carpentry? Kaya yun, talagang nag-design sila. Kaya pagkatapos ng grabe yung labor export natin ng skilled labor, mga hindi maka-college. No? Sa bagay, may depekto din kasi pag-iisip ng Pilipino. Gusto ang utak ng Pilipino ng trabaho, opisina, nakakorbata, nakabarong. Yung mekaniko ko, isang bukas sila ng hood ng kotse ko, 500. No? Malaki pa yung sweldo niya sa manager ng bangko. Malaki pa yung kinikita kada buwan sa manager ng bangko. Okay, in fact, sa Amerika, yung mga plumber, yung mga carpenter, no, lalaki ng income nila. So, paano natin lalabanan to? Ilang henerasyon ng Pilipino ang nilalaso nila ang utak. No? Matagal ko nang sinasuggest sa app ko noon, sa Association Philippine-China Understanding, magkaroon din ng campus tour. No? To counter this narrative. Wala walang budget eh. Sila, imagine 1.6 billion US dollars ang budget nila. No? So ito, guerrilla. Kung sino lang gustong manood, kung naniniwala kayo sa akin, paliwanag nyo rin sa mga anak nyo na hindi totoo yung tinuturo ng araling panlipunan nila na the West Philippine Sea is ours. No? Pakunti-kunti, parang mosquito press nga eh. Yung mosquito, kagat ng lamok, makati. No? Kaya ang nagre-react din itong mga malalaking media sa mga mosquito vlog, mosquito press, no? Tulad nila Kamintong, na Kaado. Hinahamon sila sa debate, ayaw naman humarap. Kasi ano namang ihaharap nila, mahuhubaran sila. No? Na talaga nagsisinungaling sila. No? At ang mosquito, kung may dala pang malaria, nakakamatay. No? So, I'm not losing hope. Konti-konti lang. Kahit malaki ang kalaban natin, David and Goliath, sa budget ba naman nila, tayo wala. Ito lang, internet lang. So, sige lang, patuloy tayo. Sa inyo naman na naniniwala sa amin, pakipaliwanag na rin lang sa mga anak niyo. Imagine, mga bata pa to, nilalaso na nilang mga isip na hindi totoo yan. First of all, West Philippine Sea does not exist. Number two, nobody owns the sea because the sea is the common heritage of mankind. At ang Scarborough na yan, matagal na nating sinurrender yan.